So yun, nagpa-germinate ulit tayo ng mga bagong seeds, no? Um, so nandito pa rin tayo sa stage na tinetest natin yung yung temperature dito sa lowland. Okay? And yung seedling germination natin. So far, 100% naman yung germination. So ito na yung pangalawang batch natin na 100% germination. Meron pala akong news dun sa naunang batch na nag-germinate. Okay, so inobserbahan ko kasi kahapon siya, no? Habang nandun siya na nakababad sa araw. Okay. May mga part na nalanta. Okay, so di ko sure kung dahil sa init or dahil sa nutrient solution na nilagay. But ito na nga, mag-a-adjust tayo ulit. So kung nakikita nyo, punong-puno lahat ng green yan eh. But nagtataka ako kung bakit dito lang na side na to yung nag-brownish. Pero the rest okay naman. Ayan na. So pag ganun yung pattern niya. So not sure kung dahil tinamaan yung specific part na yan ng araw or nasunog sa nutrient solution. So anong gagawin natin dyan pag ganyan, no? Na na-observe natin na may ganyan. Okay, so ang gagawin natin, or ang gagawin ko actually for that is ito-tone down natin ang ating ang ating nutrient solution on that stage pa. So kasi ang nilagay ko nutrient solution doon 100% na, which is working naman siya para sa akin nung nasa highland ako. But again, nandito kasi tayo sa lowland, so I was thinking na hindi siya ganon kalaking epekto, no? Pero speculation ko lang naman yun, or theory ko lang naman na yun yung reason, maliban sa init, no? So nutrient solution, baka masyadong malakas yung nutrient solution para sa ibang mga halaman, okay, or sa ibang mga seeds natin, plus yung init. Okay, doon sa highland wala akong nakitang problema nun. Kahit buhusan mo ng 100% solution at this stage, sa ganitong stage, okay, mas maganda ang tubo nila. Okay, but here we will be adjusting the nutrient solution accordingly. Will it affect the growth? Okay, sa pag-a-adjust natin, okay, hindi man ibig sabihin na ma-apektuhan yung growth nila, kundi yung living organism kasi yung mga yan eh. So mag-a-adjust sila naturally lang din. So dadaan tayo ngayon sa hardening stage. Gagawa tayo ng hardening stage na hindi natin usually ginagawa sa taas. So ang process natin is sowing first 3 days. Okay, kung seeds pa lang sila, tago lang muna natin sila sa lilit. Okay? Of course, pag mag-start na silang mag-sprout, okay, pag ganito na, mga ganyan, yan, wag na muna natin sila i-introduce sa nutrient solution. Bigyan natin sila ng 3 days na watering lang, bottom watering lang. So, ito tubig lang po talaga yan. After 3 days, okay, then we can introduce another 3-day na 50% nutrient solution. Okay, so half strength lang. So, babalik tayo dun sa proseso na gumagamit tayo ng half strength. Okay. So, and then after that, saka natin i-full strength na 100%. Pag nakakita na tayo ng siguro, mga after a week, saka natin siya i-full strength. Okay. So, I think that will work in this type of environment. No? So, ito lang masasabi ko guys, no, in conclusion. Not all na ginagawa ng mga, let's say, ng mga growers na, let's say for example, dito siya sa area na to, for example sa highland siya, okay, hindi ibig sabihin na yung process na ginagawa niya is magwo-work para sa inyo. Okay, may mga adjustments kayong gagawin, depende talaga sa area ng pinagtataniman nyo. So another thing is, ibang seeds yung gamit namin. Limambo to, and it's my first time actually sowing limambo as well. Not sure yung ano yung resilience level ng limambo, no. Olmeti kasi tried and tested ko na yan eh. Which is wala akong problema sa Olmeti. Like for me, the best talagang Olmeti, no. In terms of leaf density, yun, kapal ng leaves, okay, resilience ng seeds,
panalo. But naubusan kasi ng Olmeti. So, ayun, naglimambo tayo. But I have faith sa limambo kasi promising naman. Ayan, so going back, no. So hindi lahat ng, let's say, the practice na ginagawa ng isang grower is mag-work para sa inyo. Okay, kasi kailangan niyo i-consider yung mismong area kung saan kayo nagtatanim. Okay, yung weather condition, temperature, the water system na ginagamit nyo. Okay, here ang gamit namin is tubig na may yung sa linyang tubig mismo. So may chlorine. Doon kasi sa bukid, tubod yung gamit namin. Galing sa bato. So nutrient filled na rin siya. At the same time, it's malamig at walang chlorine. Kung meron man, less lang yung chlorine. Okay, so ang practice doon is different sa practice dapat dito. Dito is-apply natin yung controlled, not really controlled, but yung babantayan natin yung per stages. So by 3 days, magsusoak ka for the first day. Bantayan mo for 24 hours hanggang mag-germinate. After germination, then we can put water lang sa ilalim. Magbo-bottom watering lang tayo for maybe 3 days. And then after that, we can use 50% solution for hardening ng mga seeds. Okay? Para lang ma-introduce sila sa nutrients. And after that, after a week, then we can do 100% solution. Up to transplant na yan. Hanggang sa growing stage na yan. Okay? Make sure na tama din yung pH natin lagi. pH is important. That's between 5.5 to 6.5. Okay? And ppm natin, that's dapat is nasa I think 560 to 840 yung ppm natin. Plus yung nature ppm ng tubig nyo. Okay? Ayan. So, ito pakita ko lang din. So, yung nutrients natin is pinalitan natin ng 50%. Okay. So, yung, ayan, 50% solution na lang yan. No? Ayan. Pala muna natin. Ayan. So, nandito pa rin tayo sa, tinitest natin yung, yung magandang standard practice na gagawin natin dito. Yan. Kasi once na we can get past through germination and transplanting, that's it. Management na lang ng water ang gagawin natin. Like the flow, the temperature. So magta-temperature testing pa ulit ako nito. Though wala pa akong temperature. So dapat ang temperature natin is ano ba dapat temperature? I forgot. I think that's hindi dapat siya mag-exceed ng 37. Which is, I think, mahirap yun. But kaya natin gawa ng paraan yan. Sa loob lang naman ng greenhouse yung natin eh. Okay, so kaya hindi na namin pinapaputol yung ibang mga halaman dyan. Yun, hindi ko na pinapaputol yun. Itong buko na to, baka hindi ko na rin siguro ipaputol to. Ang puputulin lang dito is itong mga saging na nandito. Kasi talagang after 12, wala na talagang araw dito. Kasi itong mga saging na to, nakaharang. Okay. Sabi nila, kailangan all through the day, may araw. Okay. I would say, depende yan sa area nyo. Okay. Hindi yan, may magdidepende talaga siya sa area nyo. Okay. You can leave mga ilang puno para tumulong sa shade. Okay. That's less cost and less management na rin sa inyo. Hayaan nyo na yung nature tumulong sa inyo, no? Kaysa yung magbibili-bili pa kayo ng shade net. Diyos, ang mahal ng shade net. Diyos ko, magkano ang shade net? Yung 50% na shade net or 70%. And then, anong gagawin nyo? I-move nyo yung shade net every now and then. Diba? Whereas kung meron kayong mga tig-isang puno lang, mga ganyan, habang nagmo-move yung araw, magmo-move din naman yung anino, edi salit-salitan lang sila kung sinong masisilungan.
But di ko sinasabing hindi maganda may shade net. Maganda pa rin talaga may shade net kasi makokontrol niyo yung temperature sa loob. And actually, I am looking forward siguro na nalagyan din namin to ng shade net. Depende nga sa resulta. Nasa ano pa rin ako, nasa testing stage. Okay? Ayan. Okay, so ito water lang to. So wala kasi kaming tray pa. Papunta pa lang yung train in order namin. So ito lang muna, makeshift lang muna na ano. Tapos plastic. Bumili namin ng plastic bag. Garbage bag na puti, na clear. Alright, so yun lang muna mga kasalakot. Konting update lang sa ating ginagawa dito, no? And so far, so good. Okay. Mga little adjustments tayo, but hindi yan ano, hindi yan tawag nito. Hindi that's not enough to stop us. Malit na ano lang yan. And that's another knowledge para sa atin na pag nasa lowland tayo, ganito, or we need to adjust. Ito kasi sa Cebu, mostly mga bukid-bukid. But if you're setting up, titignan nyo ito. Papapakita ko sa inyo. Nakita nyo yung, ito yung land, no? Pero papansinin nyo, yung bahay, pag ganun, pataas ng pataas, yan. Hanggang doon. Kasi bukid to, pataas na naman to. So, ano ang nature ng hangin? Malamang hindi yan laging dadaan dito. Yung breeze na makukuha namin is galing sa kabila. Yan yung palo ng hangin. Yan. Unlike kung sa highland ka, all throughout the day, may hampas ng hangin kaliwat kanan. Pero, at malamig, you know? Malamig din sa highland. Yan, excited na tayo na matransfer itong mga to. So far, we have 2 batches. Ayun yung batch 1. Ito yung batch 2. Okay, so kinukonsider ko yung batch 1 kasi dalawang araw lang ang pagitan ng dalawang yun eh. Okay, so the first one, okay, that's my mistake, no? Hindi ko nga pinigaan yung kokopit na buff. So that's too much for the seedlings. Yung pangalawa naman, perfect. Sana 100% germination dapat eh. Problem is nasunog sila. I think that's 2 reasons. There's 2 reasons kung bakit nasunog. Tingnan niyo, oh. Kita niyo yan? Sunog. It's either heat or nasunog din sa nutrient solution. But the rest, okay sila, oh. Ayan, oh. Ang gaganda nga eh, oh. Yun lang, ito yung pattern na yan. Yan. Hanggang dun. So I think what happened is yung 100 yung fertilizer na nilagay natin is dito kasi binuhos. So yung flow ng fertilizer pag ganun, sila yung una nakasalo. Yun yung speculation ko doon. Okay, so i-avoid na natin yan sa ganitong area na ayan, na mag 100% at that stage. Saka again, bago yung seedlings natin, limambo ang gamit natin. So I'm not sure, di pa ako sure sa resilience ng limambo sa seedling stage. Unlike sa Olmeti, tried and tested ko na si Olmeti kahit 100% hindi nagaganon yan. At ito yun naman yung mga nauna na overwatered. Ayan. So meron na sila ng 3 leaves. Isang linggo pa matatransplant na natin yung mga yan, or a few days pa. I think this darating na Friday. Ayan lang mga kasalakot, no? So sana may napulutan kayong full kayong aral din or knowledge dito. Okay, at sa mga mistakes na nagawa, huwag nyo nang ulitin. Huwag nyo gayahin. Okay?